We can only surmise na iniisip namin kaya ganyan na hindi nila inaaksyonan, nagdadalawang isip sila is because nagkaroon ng unang pronouncement yung Pangulo discouraging impeachment na hindi daw kailangan yan. Di ba yung mga statements Baka niya? Na-influensyahan. So, dapat naging tahimik lang nun yung Pangulo. Pangalawa is that, alam mo naman, yung nagkaroon ng INC, yung rally na sinasabi it was supposed to be peace rally. Pero alam naman natin, naklarado naman kung ano yung pakay nung ano na yon, yung so-called rally. Na kahit inaano nila, na sinusuportahan nila yung Pangulo sa pagkontra sa impeachment. So in other words, sumusuporta sila kay VP Sara. Sinusuportahan nila yung anti-impeachment camp. Now, alam nyo naman yung INC, may block voting yan. Now, hindi ganun karami, pero sometimes it becomes crucial, lalo na sa mga local elections. Pero ang ano ko dyan is that, mas matindi ba? Mas may ano ba yung posisyon ng INC na sa tingin ko, it's a minority position as shown by the survey results. Remember, merong survey, yung SWS, recent survey, saying na mas marami yung nagpupush, yung gusto, nagfe-favor ng impeachment. That is 41% as against 35% against. And then, alam naman natin na yung INC, ilan sila? I think it's about 2.8 million. And then yung mga dumating sa rally na yon, ang sinasabi, ang estimates, although kini-question din ng iba, is between 1.5 to 1.8 million. Sapat ba yon para masasabi na yan ang gusto ng bayan? Hindi eh. Kasi nga yung survey, iba ang lumabas. Mas marami ang nagfe-favor, lalo na sa Luzon and Visayas, sa Northern Luzon and Southern Luzon. Siyempre sa Mindanao, yun ang bailiwick ng mga Duterte, 22% lang ang nagsabi na ayaw nila ng impeachment. Pero yung 22% sa isang bailiwick, medyo mataas na yan. So ang conclusion is, the INC is just a minority group espousing a minority position. So bakit kailangan maging konsiderasyon yan ng mga congressmen?